Narito na po ang episode 343 ng Abot Kami na Pangarap, mga kapuso. Talagang pinagpatuloy na nga nila tong bonfire, no? Sabi naman ni RJ, anak, kaya mo bang sindihan yan? Nako tay, napakadali lang po niyan. Kailangan lang pong painitin para magkaroon po ng chemical reaction. Magsama po yung heat, di ba? Para po makagawa po siya ng flame. Sabi naman ni RJ, napaka-genius talaga ng anak ko. Kaya proud na proud ang daddy mo sa'yo. Naku tay, malit na bagay lang naman, parang ganun lang naman, madali naman gumawa ng apoy. Sige po, sisindihan ko na po ito para makapagsimula na po tayo. Alam nyo po ba, ngayon ko lang ito naranasan kasi nung kami ni nanay, nagluluto lang po kami pero hindi po namin ito nagagawa. Yung maggawa ng bonfire, ganun. Tapos yay! Nasindihan na po natin kaya makakapagluto na po tayo ng marshmallow. Uy, Zoe? Sumamak sa amin. Yan. Tapos ito na nga, nagkukwento itong sinatyang Susan saka si Lynette. Teka, nasan ba yung batang yun? Nating gabi na, ba't di pa umuwi? Ay, Chang. Nag-call po kasi sa akin si Annalyn. Sabi niya, hindi po siya uwi ngayong gabi. Kasama niya po yung tatay niya. Ba't ka pumayag? Ganto, kalma lang kayong dalawa ha, sabi ni Lynette. Alam nyo, kasama naman niya ang tatay niya, plus wala naman doon si Zoe, hindi daw siya uwi ng bahay. Pagkatapos wala na naman doon si Moira, kaya panatag po ako, naligtas po doon yung anak ko. Tapos nung natutuwa naman sila dahil meron na daw official date yung kasal nila dalawa ni Carlos. Kaya kinikilig tong dalawa. Masayang masaya sila. Hindi nila alam may red flag yan si Carlos. Ayan. So naging panatag na si Chang Susan dahil nga nasa maayos na lagay naman pala yung apo niya. Diba? So wala nang dapat na ipagbahala. Yun nga ang sabi ni Lynette dahil kausap niya yung kanyang anak kanina sa telepono. So ito na nga. Dumako na ulit tayo dito kina Annalyn. Ayan. Ngayon nakita nga nila si Zoe kaya pinalapit nila. Anak, Zoe, hindi ka na. I-try natin to. Mag-ihaw tayo ng marshmallow. Sige na anak, lumapit ka na. Sabi naman ni Zoe, no, Dad, salamat na lang pero ayoko kasi masyadong pambata. Sa loob na lang ako, sabi naman ni Annalyn. Alam mo, Zoe, kailangan mo lang talaga ng sweet sabi naman ni Zoe, no. Ano pinagsasabi mo, Annalyn? Hindi ako bitter, no. Sabi niya, ayaw ko lang talaga. Sabi niya. So talaga niyayaya siya ni Annalyn, no. Kasi gusto niya talaga makipag-bonding kay Zoe. Yan. Ito naman si Zoe naiinggit. Yan, kita nyo naman sa mga mukha nila, talaga naiinggit siya, oh. Ngayon, nung nila, lumapit na nga sila, bumalik na nga sila sa ginagawa nila. Pumasok naman si Zoe sa loob. Narinig niya, nagre-ring yung phone ng dad niya. Tumatawag si Tita Giselle niya. Ayan, nagulat siya. Hindi niya alam kung sasagutin pa niya o hindi. Hanggang sa napilitan na nga siyang isagot. Pagkatapos na ito naman si Giselle, nagsasalita sa kabilang linya. Kaya naririnig niya mga sinasabi nito. O Beng, tuwan-tuwa ko dahil nalaman ko na pinalayas mo na pala si Moira sa bahay mo. Alam mo, dapat lang yan. Deserve niya yan. Alam mo, dapat magkita tayo sa Apex Puntahan kita doon or kaya puntahan kita sa bahay mo ngayon din. So, binabaan ni Zoe ng telepono. Kaya nagulat itong si Giselle. Parang hindi na nga ito tumawag muli. Tinextan ni Zoe, nunahan niya. Itong sabi niya, ayan, no. I'm out of town. Saka na tayo mag-usap. Sorry ate. Tama? Sabay sinend niya. Kaya di makapaniwala si Giselle. Diba? Nagulat siya dahil nasa out of town daw si RJ. Nagulat siya. So ito na nga. Kinakain na nga nila yung mga ginawa nila. Yung niluto nila. Nag-appear sila. Ngayon lang daw niya ito naranasan. Tapos lumapit si Zoe. Ayan, no. Dinala na yung pinapabot na marshmallow kasi inutusan ni Annalyn nadalhan pa raw ng marshmallow na
natitira doon sa loob ng rep. Sabi naman ni kasi RJ, naglalambing na yung kapatid mo. Tapos kinain nga ni Zoe, hindi naman niya naubos dahil sobrang tamis daw. Tapos biglang gumitna si RJ. Alam niyo mga anak, maraming salamat dahil kasama ko kayo. Wala na akong mahiling pa, kundi ang makasama kayong dalawa at sana wag na kayong mag-away. Tapos nakita ni Annalyn, merong shooting star. Uy tay, merong shooting star, nakita nyo ba yun? Tara mag-wish tayo. Ang hiniling ni Annalyn, sana tuloy na sila magkasundo pa ng ate Zoe niya. Ang wish naman ni RJ, sana makasama niya mga anak niya at magkasundo na ito at maging masaya. Ang hiling naman ni Zoe habang naluluha, bigil ang luha niya. Sana walang matupad sa mga wish nila ni Annalyn sa kanila, lalong-lalo na kay Annalyn. Napaka-bitter, no? Parang bata lang. Tapos ito naman si Lynette, hindi siya mapakali. Hindi siya makatulog, di ba? Then meron siyang nararamdaman na parang ang bigat sa kalooban na parang hindi niya mawari. Parang pakaramdam niya merong mangyayaring masama. At nagliligpit na nga sila dahil tapos na nga yung bonfire camping nila sa labas. Gusto sanang matulog ni RJ si Annalyn sa guest room, ngunit nakulob daw yung amoy ng plancha dahil doon daw nagplancha si Manang. Amoy sunog daw. Sabi naman ni Annalyn, sa sala na lang po ako matulog. Hindi pwede anak. Kasi una-una anak kita, pangalawa guest ka dito sa pamamahay na to. Pwede ba matulog na lamang si Annalyn sa kwarto mo, Zoe? Sige na Zoe anak, pumayag ka na. Wala na nagawa si Zoe. Diba? Hindi rin makapaniwala si Annalyn. Dahil nagulat din siya. Tapos ito na nga, pumasok na nga sila sa loob ng kwarto. Nagpapasalamat si Annalyn kasi piniyagan daw siya na makigamit ng kwarto niya. Ito namang Zoe nag-attitude. Kinuha ang mga gamit, nag-i-empake. Sabi naman ni Annalyn, Zoe, anong ginagawa mo? Ba't ka alis? Huwag kang umalis. Ayun, alam mo ba, Annalyn, talagang aalis ako dahil sa'yo. Dahil naaalidbaran ako nang makita ka. Ayaw kang makasama dito. Alam mo, pumunta-punta ka na nga dito eh. Ginagaw mo na nga yung bahay, si dad. Pati ba naman tong kwarto ko? So, hindi ko naman kasalanan eh. Sorry. Pero kung ayaw mo, nasala na lang ako matutulog o kaya ganito na lang. Diyan na lang ako sa sahig matutulog. Hindi ka ba makaintindi, Annalyn? Ayoko tong ginagawa kong to. Dahil nandito ka, sabi niya. Tapos ito naman si Chang Susa. Kausap yung mga Susa natings. Ayan no. Hindi mapakali si Lynette. O ba't di ka pa natutulog, Lynette? Sabi niya, akala ko ba panatag ka dahil kasama yung ama? Sabi ni Josa. Sabi naman ni Lynette, na nga hindi ako mapalagay eh. Parang bang merong mangyayaring masama sa anak ko. Buti pa matulog ka na, Lynette. Itulog mo na lang yan. Na. Tapos to na nga. Nasa parking area na sila. Yan. Pinipigilan ni Annalyn si Zoe. Ayaw talaga mo patinag ni Zoe. Gusto niya talaga umalis na. Ito ng mga Annalyn na to, napakakulit kasi. Ayaw pa niya talagang hayaan. Ayaw na nga sa kanya, nilulubayan na nga siya. Napakakulit talaga na to ni Annalyn eh. Hanggang sa dumating ang dad nila. Gumit na. Ano ba to, Zoe? Kala ko ba pumayag ka na dito mag-stay si Annalyn? Ala nga naman na pigilan ko kayo kanina. Di lalabas lang na masama ako. Ayoko naman masira yung bonding ninyo mag-aming. Sige na, magsama na kayo. Hindi ko naramdam na bilong ako sa inyo, sabi ni Zoe. Ang drama. Annalyn, kapag di ko umalis di sa harap, kasagasaan kita. Niluluya niya talaga si Annalyn. Binangga ng kotse. Yan, napala mo, Annalyn, napakakulit mo eh. Yan. Ito namang si Lynette talagang nag-aalala. Diba? Hindi talaga siya makatulog. Kinuha niya yung picture frame ng anak niya. Tapos tinawagan niya. Ayan o. Tapos ito namang si Zoe, lumabas ng kotse dahil nabigla siya sa nangyari. Ito namang si Annalyn nasaktan. Napadapa siya eh. So, ba't mo ginawa yun? Sensya na, nadala lang ako sa emosyon. I'm sorry. Sorry siya. Tapos niyakap siya ni RJ. Ano ka walang yan, no?
Sabi na, "Huwag ka nang umalis, anak. Huwag mo kong iwan. At iba man ako iwan mo." Nagmaktol tong Zoe sa loob ng bahay, pumasok na sa loob. "Ano anak, okay ka lang ba?" "Opo tay, okay lang po ako. Wala bang masakit?" "Wala po, okay lang po." Tapos ito naman si Zoe, iniiyakan yung mga picture frame. At nakita siya ni RJ, kakausapin nga sana. Kaso nagulat siya dahil natitiklop na nga ng mga picture frame itong si Zoe. Sabi niya, "Dad, aalis na ako. Wala naman akong parte dito sa pamahay na to. Wala naman akong buwang dito eh. Talagang tutuloy mo pag alis mo, iwan mo na ako." "Kasi Dad, alam naman natin na si Annalyn sa yung nanay niya ang sumira ng pamilya natin. Bakit mo pa ito ginagawa, Dad? Alam mo na nga may problema ang kinakaharap yung family natin. Hindi tayo okay ngayon. Hindi nga tayo kompleto ngayon tapos ginagawa mo pa to. Pinatuloy mo pa si Annalyn tapos ang malala pa nito, pinagamit mo pa siya ng kwarto ko. Alam mo naman na ayaw ko sa kanya. Galit na galit ako sa kanya." Habang nakikinig si Annalyn. Kaya ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso. Episode 344, araw ng Sabado. Umuwi nga itong si Annalyn ng hating gabi. At nalaman nga ni Lynette yung nangyari sa anak niya. Kaya syempre si RJ na naman sisihin. Nawalan na naman ng tiwala si Lynette kay RJ. Hindi na naman niya papayagan si Annalyn na makasama ang ama niya. Yan na naman di ba? Ulit na lamang nangyayari mga kapuso. Tapos ito, muli nagkita si na RJ saka si Moira. Diba? Pinuntahan niya sa hotel na tinutuluyan nito. Dito natin malalaman mga kapuso kung ano ba yung kondisyon ni RJ na ibibigay niya kay Moira. Kasi kaya doon niyang patawarin ito pero may kondisyon siya. Ano kaya yun? Yan ang pakatutukan natin bukas mga kapuso. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy weekends and maraming salamat po sa inyong panunod mga kapuso. Happy viewing and God bless us all.